Mga kids, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ay, ang daming kagat. Mailigpit nga. Ano ba yan? Ako'y aalis pa. Wow, nandito pa rin yung bus. Abay, ang tagal ko na pala itong hinahanap. Naalala ko tuloy yung best friend ko dito sa box na to. Hi mga kids! Magandang araw sa inyong lahat. Magkakasama na naman tayong muli. Hello po, Tita Mariby. Oh, Tolits! Nandiyan ka pala. Hi! Tita, napansin ko may dala kayatang box. Ano pong meron? Ito ba? Nag-aayos kasi ako kanina ng mga gamit ko. Sa pagliligpit ko, nakita ko tong box. Itong box na to, ang pinaglalagyan, yung regalo na binigay sa akin ng best friend ko noon. Ayan, sa kakaisip ko ng pagpunta rito, ayan, nadala ko tuloy yung box. Kayo ba mga kids, mayroon din ba kayong mga best friend? Kung meron kayong best friend, pakibanggit nga ang pangalan ng inyong best friend. Ikaw, Tolits, meron ka din bang best friend? Best friend? Ayoko nun. Kasi may kaagaw lang ako sa laruan. Tsaka baka awayin lang ako. Hindi naman ganun ang best friend, Tolits. Ano ba yung best friend? Ang best friend ay espesyal na kaibigan. Yung nagbibigayan. Hi, Tolits! Hi, Mars! Hello, Mars. Ano pong pinag-uusapan niyo ni Tolits? At mukha po kayong seryoso. Eto kasing si Tolits, nagtatanong, Mars, kung ano ang ibig sabihin o ano daw ba ang best friend. Ano ba yan? Best friend lang, di mo ba alam? Ang best friend,
lagi mong kasama. Kapag magkalaro kayo, mag-aaral kayo, kasabay kumain kapag recess. Ang best friend Tolits, sila yung mga kaibigan na handa kang samahan, masaya man o malungkot ang sitwasyon. Nakakalito naman po. Basta ako, ayoko pa rin ng best friend. Alam ko na, Tolits. Siguro, mas maiintindihan mo ang best friend dahil ang kwento natin ngayon ay tungkol sa magkaibigan na ang turingan ay mag-best friend. Halika na kayo, masimulan na natin. Mukhang handa na kayo sa bago nating kwento. Tingnan nga natin sa pagsagot nyo sa ilang tanong ko. Ano ang kaya nyong gawin para sa inyong mga best friend? Ako po, kaya ko pong magpahiram ng laruan ko. Mas masaya kapag kasama ko siyang maglaro. Ako naman, kaya ko siyang samahan kapag nalulungkot siya. Wow! Nakakatuwa naman. Ang babait niyo naman pala sa inyong mga best friend. Bakit kaya kaya ninyong gawin ang mga ito para sa inyong mga best friend? Kasi mahal ko po ang best friend ko. Mahusay, Kate. Mukhang handa na nga kayong makinig. Tingnan natin sa kwento natin ngayon, ano kaya ang kayang gawin ng isang kaibigan para sa kanyang best friend. Sa mga kids natin na nanonood, simulan na natin ang kwento. May isang tao na ang ngalay Lazaro. Nakatira ito sa Betania, kasama ng kanyang mga kapatid na sina Maria at Marta. Si Maria ang nagbuhos ng pabango at nagpunas ng kanyang buhok sa mga paa ng Panginoon. Nagkasakit si Lazaro, kaya't nagpasabi kay Jesus ang magkapatid, "Panginoon, ang kaibigan mong minamahal ay may sakit." Ngunit nang marinig ito ni Jesus ay sinabi niya, "Hindi magwawakas sa kamatayan ang sakit na ito. Nangyari ito upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan ang anak ng Diyos." Mahal ni Jesus ang magkakapatid na Marta, Maria at Lazaro. Gayunmay, pinaraan pa niya ang 2 araw matapos mabalitaang may sakit si Lazaro. Bago sinabi sa kanyang mga alagad, "Magbalik tayo sa Judea." "Rabay," sagot ng mga alagad, "hindi po ba't kamakailan lamang ay tinangka kayong batuhin ng mga Hudyo? Bakit kayo pupunta na naman doon?" Sinabi ni Jesus, "Hindi ba may 12 oras sa maghapon? Hindi natitisod ang lumalakad kong araw, sapagkat nakikita niya ang ilaw ng sanlibutan ito. Natitisod ang lumalakad kong gabi, sapagkat wala sa kanya ang ilaw." Idinugtong pa ni Jesus, "Natutulog ang kaibigan nating si Lazaro. Paroroon ako upang gisingin siya." "Panginoon, kung gayon po'y gagaling siya," tugon ng mga alagad. Ang pagkamatay ni Lazaro ang tinutukoy ni Jesus, ngunit ang akala ng mga alagad ay karaniwang pagtulog ang tinutukoy nito. Dahil dito'y maliwanag na sinabi ni Jesus, "Patay na si Lazaro, ngunit dahil sa inyo, ako'y nagagalak na wala ako roon, upang kayo'y manalig sa akin. Tayo na, puntahan natin siya." Pagdating ni Jesus, nalaman niyang 4 na araw nang nakalibing si Lazaro. May 3 kilometro ang layo ng Jerusalem sa Betania, at marami sa mga Hudyo ang dumalaw kina Marta at Maria upang sila'y aliwin. Nang marinig ni Marta na dumarating si Jesus, sinalubong niya ito
Ngunit si Maria'y naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta, "Panginoon, kung kayo po'y narito, hindi sana namatay ang aking kapatid. Ngunit nalalaman kong kahit ngayon, ibibigay sa inyo ng Diyos ang anumang hingin ninyo sa Kanya." "Muling mabubuhay ang iyong kapatid," wika ni Jesus. Sumagot si Marta, "Nalalaman ko pong siya'y mabubuhay uli sa huling araw, sa muling pagkabuhay." Sinabi naman ni Jesus, "Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang nananalig sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. At sino mang nabubuhay at nananalig sa akin, ay hindi mamamatay kailanman." "Pinaniniwalaan mo ba ito?" "Opo, Panginoon," sagot niya. "Nananalig ako sa inyo. Kayo po ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na inaasahang paparito sa sanlibutan." Pagkasabi nito, umuwi si Marta, tinawag si Maria at pabulong na sinabi, "Naririto na ang guro, ipinatatawag ka." Pagkarinig nito'y nagmamadaling tumayo si Maria at sinalubong si Jesus. Sinundan si Maria ng mga Hudyong umaaliw sa kanya. Nang siya'y nagmamadaling tumindig at lumabas, akala nila'y pupunta siya sa libingan upang manangis. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus, nagpatira pa siya sa paanan nito. "Panginoon," wika niya, "kung narito po lamang kayo, hindi sana namatay ang aking kapatid." Nahambal si Jesus nang makitang tumatangi si Maria, pati ang mga Hudyong kasama niya, at siya'y napahimutok. "Saan niyo siya nilibing?" tanong niya. Sumagot sila, "Panginoon, halik kayo at tingnan niyo." Tumangis si Jesus. Kaya't sinabi ng mga Hudyo, talagang mahal na mahal niya si Lazaro. Ngunit sinabi ng ilan, "Nakapagpadilat ng bulag ang taong ito. Bakit hindi niya nahadlangan ang pagkamatay ni Lazaro?" Muling napahimutok si Jesus. Pagdating sa libingan, ito'y yungib ng natatakpan ng isang bato. "Alisin niyo ang bato," sabi ni Jesus. Sumagot si Marta, "Panginoon, nangangamoy na po siya. 4 na araw na siyang patay." Sinabi ni Jesus, "Hindi ba't sinabi ko sa iyo na kung mananalig ka sa akin, ay makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos?" At inalis nila ang bato. Tumingala si Jesus at ang wika, "Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako. Alam kong lagi mo akong dinirinig, ngunit sinabi ko ito dahil sa mga taong nasa paligid ko, upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin." Pagkasabi nito, sumigaw siya, "Lazaro, lumabas ka!" Lumabas nga si Lazaro. Napupuluputan ng kayong panlibing ang kanyang mga kamay at paa, at nababalot ng panyo ang kanyang mukha. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kalagan niyo siya," at nang makalaya. Nakakatuwa ang kwento natin ngayon, no? Tungkol sa pakikipagkaibigan. Siguro, naaalala niyo ang mga best friend niyo sa kwento natin, no? Tingnan nga natin ang galing ninyo sa pakikinig sa ating kwento sa pagsagot sa ilang mga tanong ko. Unang tanong, sino-sino ang mga tauhan sa ating kwento? Alam ko po ang sagot. Si Jesus, si Lazaro, si Marta at si Maria po. Magaling, Tolits. Ano naman ang nararamdaman ninyo habang nakikinig kayo sa ating kwento? Ako po, nakaramdam po ako ng lungkot ng una. Kasi may malubhang sakit si Lazaro.
Nalungkot ako na malaman na malayo si Jesus at hindi niya madalaw ang best friend niya. Ako rin po nalungkot, lalo na nung namatay si Lazaro. Buti na nga lang po, nang makarating si Jesus sa libingan ni Lazaro, gumawa siya ng miracle at nabuhay ulit si Lazaro. Magkasama na ulit sila ng best friend niya. Yay! Sa palagay niyo kaya, pareho kaya kayong nalungkot o nakaramdam ng kalungkutan? Katulad ng naramdaman ni Jesus nang malaman niya kung anong nangyari sa kanyang kaibigan na si Lazaro? Opo. Alam niyo mga kids, nalungkot talaga si Jesus. Naalala ko pa nga dun sa kwento. Napaluha si Jesus na marating niya ang libingan ni Lazaro. Naisip ko lang po, Tita Maribik, siguro mahal na mahal ni Jesus si Lazaro, kaya labis siyang nalungkot. Pero huwag din natin kakalimutan, sa pagmamahal ni Jesus kay Lazaro, nakagawa siya ng miracle at nabuhay ulit si Lazaro. Ganoon ka-powerful ang love ng best friend. Tama naman kayo dyan. Si Jesus ay hindi lang mapagmahal na anak. Loving friend din siya. Kasi itinuturing niya talaga mga best friend ang mga kaibigan niya tulad ni Lazaro. Kaya pala ganun na lang kung pahalagahan ni Jesus si Lazaro. Dahil ang best friend hindi nang iiwan ng kaibigan. Ito pa ang magandang balita. Lahat tayo gusto ring maging best friend ni Jesus. Sabi nga ni Jesus, walang hihigit sa pagmamahal ng isang kaibigan na handang mag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Kaya nga, nang mamatay si Jesus sa krus at muling nabuhay upang iligtas tayo sa kasalanan, ginawa niya ito bilang tanda ng pagmamahal niya sa atin. Kaya ito ang dapat gawin para sa kanyang mga kaibigan. Oh, talaga po? Kahit ako pwedeng maging best friend ni Jesus? Oo naman, Tolits. Lahat tayo. Ikaw, ako, sila, kasama ka, nais maging kaibigan o maging best friend ni Jesus. Paano po yun, Tita Maribik? Hindi ko naman po nakikita si Jesus. Paano kami mag-uusap bilang mag-best friend? Alam nyo ba, kahit hindi natin nakikita harapan si Jesus, tulad nito ay lagi naman siyang nakikinig sa atin kapag tayo ay nagdarasal. At alam nyo ba, kapag tayo ay nagdarasal, sa pamamagitan ng ginagawa nating pagdarasal, ay nakikipag-usap tayo sa ating best friend na si Jesus. Tita Maribik, pwede po ba akong magkwento kay Jesus kapag nagdadasal ako, tulad ng mag-best friend? Oo naman, Tolits, sigurado ako. Matutuwa si Jesus na makausap ka sa pagdadasal mo. Ako rin po, Tita Maribik. Kakausapin ko rin si Jesus sa prayers ko. Sasabihin ko sa kanya na mahal ko siya at mag-best friend din kami. Okay, at Tolits, dahil best friend niyo na si Jesus, dapat tularan niyo din si Kuya Jesus. I-love niyo rin ang iba. Dahil ang pakikipagkaibigan ni Jesus ay para sa lahat. Ayan. Kayo ba, paano nyo may papakita sa iba na best friend nyo si Jesus? Makikinig ako sa mga turo ni Jesus. Ako naman po, mamahalin ko ang aking kapwa. Iingatan ko at mamahalin ang aking mga best friend, tulad ng pagmamahal ni Jesus. Ikukwento ko rin sa iba si Jesus at sasabihin sa kanila na gusto rin silang maging best friend ni Jesus tulad ko.
Mahuhusay ang mga sagot ninyo. Pakinggan naman natin ang sagot ng mga kids na nanonood. Paano nyo may papakita sa iba na best friend nyo si Jesus? Magaling! Lagi nyong tatandaan, si Jesus ang ating best friend na lagi tayong love. Nakikinig siya sa atin kapag tayo ay nagdadasal. At bilang kaibigan niya, nais niya na mahalin din natin ang iba. Ay, Tita Maribi. Hello, Tolits! Tita Maribi, excited na ako makita kung ano yung laman ng box na hawak mo. At saka yung kwento mo tungkol sa best friend mo. Sige, halika. Sabay nating tingnan ang laman ng box. Alam mo ba, Tolits? Ibinigay sa akin to ng best friend ko. Pansinin mo, di ba bracelet siya? Bracelet siya na merong hugis krus. Ito daw ay tanda na aming pagkakaibigan. Tsaka, pwede ko ilagay sa bulsa, pwede ko rin isuot sa kamay ko, tulad nito. Kasi, ang sabi sa akin ng best friend ko, Tolits, kahit hindi ko siya kasama, parang kasama ko pa rin siya. Pero, higit sa best friend ko, ang sabi niya, mayroon pang best friend na nagmamahal sa ating lahat. Alam mo ba at kilala mo ba kung sino yun? Best friend na laging nagmamahal? Oo, Si Jesus po ba yun? tama. Kaya ikaw, Tolits, kapag magkaka-best friend ka, dapat mahalin mo. Yung katulad ng pagmamahal ni Jesus. Paano po? Si Jesus, bilang best friend, ay hindi nang iiwan, tulad ng ginawa niya kay Lazaro. Si Jesus din ang laging handang magpatawad sa kaibigang nakagawa sa kanya ng kasalanan, tulad ni Pedro. Apostol niya yon, pero nagsinungaling si Pedro kasi sinabi niya hindi niya kilala si Jesus. At syempre, si Jesus hindi nang huhusga. Katulad ng ginawa niyang pagtulong si isang babaeng pinagtangkaang batuhin ng mga tao dahil sa kasalanan nito. Lahat ng ito ay kayang gawin ni Jesus dahil sa kanyang pagmamahal sa atin. Ang dami pa palang kaibigan ni Jesus. Oo naman, dahil ang bawat isa sa atin ay nais na maging best friend ni Jesus. At lagi siyang naghihintay sa atin, lalo na kapag magdadasal tayo. Naku, napahaba na naman ang ating usapang dalawa. Baka'y nahanap na nila tayo. Halika na. Marami po akong natutunan ngayong araw, Ninang. Dadagdagan pa natin ang natutunan mo, Kate. Ngayong araw, may tuturo ako sa iyo. Wow! May matututunan na naman po ako ulit. Ano po yun? Sabihin muna natin ng sabay-sabay kasama ang mga kids na nanonood. 3 ulit nitong sasabihin na, Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Jesus is my best friend. Si Jesus ang ating mapagmahal na best friend. Hindi niya tayo iiwan at lagi natin siyang kasama. Ngayon naman ay tingnan natin kung meron kayong mga natutunan sa araw na ito. Sagutin ang bawat sumusunod na katanungan. Number 1.
Sino ang ating mapagmahal na best friend? Letter A, si Jesus. Letter B, si Diego. And letter C, si Judas. Ang tamang sagot ay letter A, si Jesus. Number 2, nakakausap natin si Jesus sa ating blank. Letter A, paglalaro. Letter B, pagdadasal. Letter C, pakikipag-away. Ang tamang sagot ay letter B, pagdadasal. Number 3, may papakita kong best friend ko si Jesus sa tuwing letter A, nagpapatawad ako. Letter B, nagmamahal ako. And letter C, lahat ng nabanggit. Ang tamang sagot ay letter C, lahat ng nabanggit. Hanggang sa susunod ulit na Sabado, dito sa Catechids, Ang Catechesis for Kids. laging tatandaan, love tayo ni God. Bye! Mga kids, tayo nang magdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara ng unang-una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.